So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon po galing sa mga kwanggol ng mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa Katakala Bakabayan, ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat bakabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin kung sino pa yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila pa itong tinatawag natin ng mga keyboard wars mga kabayan. At nandito sa ilang listahan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official, meron siyang 84 lahat ng mga comments. Nandiyan rin po si Eduardo Cartera, meron siyang 66 na mga comments, Inge Mentiza, meron siyang 45 lahat ng mga comments, Shane Sibal, meron siyang 45 na mga comments, and Maria Milosiplon, meron siyang 32 lahat ng mga comments. So again, sa kasamas po sa ating mga keyboard warriors o yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin doon po sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nagsishare ng ating mga video. And also, thank you so much doon po sa ating mga viewers na mga silent dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Susan Torres, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Casteliejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Racet Roel, and B&B Bar. I-greet natin ang happy birthday si Nato Estrella na nandyan sa London. That is greetings come from Dolores Clinton of UK. Happy birthday! At syempre, doon po sa ating mga viewers na nag-celebrate ng alang birthday ngayong araw, happy birthday! Of course, kasama rin po natin mga kabayan ang ating pong mga early birds, yung lagi pong nauuna sa pag-comment dyan po sa ating comment section. Dyan po sila si Mama Marquez Hernandez, Antonia Elina Likay, Joey Tebes, nandyan po si Flaco. Hi to Joyful Pinay, Maria Cristina F. Manimbao, Len Gonzalez, Noel Narcida, Erika Mapagmahal, Dolores Clinton, Ribaya Edith, Carmila Sanchez, Rales Carlinga, and Ashen. Okay, so kumusta ang lahat bakabayan? How are you today? How is your morning? So I'm hoping po of course na sana okay ang ating pagising ng umaga at meron tayong energetic na aura. Okay, so alam niyo ba mga kabayan na si Sir Ivan talagang natawa ako doon sa mga reaction, mga mukha doon po sa mga DBs na mga vlogger, mga DBs na mga supporter nung nakita nila, napanood nila yung video po ni Katon Ying at saka doon po na-interview nila ito pong si FL Lisa mga kabayan. Maraming nawindang po at saka ang pangit nga ang kanilang mga comment mga kabayan. Sabi niya, inggit daw si Felisa kay BP Sara. Bakit naman mainggit si Felisa? Si Felisa ang kanyang husband, presidente mga kabayan. At saka si Felisa, siya po ay first lady. And aside from that, kilalang-kilala po natin ang pagkatao po ng mga Marcos mga kabayan and also si Felisa. Bakit naman mainggit itong si Felisa? So ngayon mga kabayan ko, sabi pa nga nila na bakit daw at saka wala ng karapatan si Felisa na magsalita ng ganun kasi hindi daw siya presidente mga kabayan.
Wala bang karapatan magsabi yung taong ganun? Si Felisa, tao lang po. Siya po ay nasasaktan mga kababayan. Kasi nga, alam ho natin at kitang-kita ho natin yung mga pang-alipusta, yung mga paninira, yung pang-apak po na pagkatao sa kanila. Dito po galing po sa mga DDS, dito po galing po sa mga supporter po ng mga Duterte, na kung saan inaakusahan sila si Felisa at saka si PBM na mga pangit po na mga pang-akusa mga kababayan. Alam natin yan. Akusahan natin yung presidente na bangag, gumagamit po ng pulburon, at saka palagi daw wala sa isip mga kababayan. At saka si Felisa, ang pangit po ang kanilang mga sinasabi, lalo na ito pong si Hita Makabayan. Di ba tinatawag nila ng Lisa's Mags? Tinatawag rin nila na Butod Makabayan. So yan po ay pangit talaga. Pero si Felisa, tahimik na po siya nagtatrabaho. Pero hanggang dumating po dito na ininterview siya ni Katon Yeng, doon po makabayan, napalabas niya ang kanyang saloobin kung ano ang totoo ang totoo nitong sitwasyon po between ni Felisa at saka doon po kay BP Sara. Tama lang niyo makabayan. So alam niyo ba, ito po mga DDS makabayan, yung pong meron kasing isa na vlogger na tarang pinuntahan ko. At doon ko nalaman na kung saan nung pagpasok ko sa kanyang live makabayan, rinig ko kaagad na pinag-usapan nila na ito daw si Felisa, inggit daw dito kay BP Sara makabayan. Inggit daw. So, ang ginawa ni Sir Ivan, nag-comment ako doon makabayan. Saan? Kaninong vlogger Sir Ivan? Doon po kay Badong makabayan. Doon kay Badong. Talagang hindi ko natiis kasi nga sinabihan na inggit daw si Felisa. Bakit naman mainggit? So, doon si Badong makabayan, meron akong nasabi doon na kung saan talagang na high blood si Badong at saka gin-off niya kaagad ang kanyang live makabayan. Kinancel kaagad, nilag out kaagad kasi nga sinabihan niya kasi ako na kapag mag-comment daw ako doon, wag daw yung mga pagiging troll daw kasi nga sinabihan ako na troll daw ako makabayan. So sabi ko, hindi po ako troll kasi ang troll hindi ko yan napapakita. So naging maangas daw ako makabayan. Maangas daw ako. Actually, inaasar ko lang itong si Badong. Hanggang sabi niya, magtanong daw ako sa kanya na yung napaka-challenging makabayan. Napaka-challenging daw na question. So siyempre, marami kong naisip po na question na pwedeng iba to doon, itanong doon kay Badong Makabayan na I am very sure mahirapan siya ritong sumagot. Ano yan, Sir Ivan? Naalala niyo ba na pinakita ko kahapon yung mga BFF na mga alleged drug lord mga drug lord po ng mga personalidad na kung saan palagi pong kasama ni FPRD at saka protektado niya makabayan. Di ba merong ipinakita kahapon na kung saan, di ba sila doon si Richard Chen, sila doon si Michael Yang, si Peter Lim, Richard Tan at saka yung si Kenneth Dong makabayan. Di ba pinakita ko yung kahapon na picture? So yan po aking tanong doon kay Badong Makabayan. Ang sabi ko sa kanya, Badong, bakit kasama-kasama lagi ni FPRD itong mga personal na ito, isamantalang sila po ito affiliated po at maraming mga issue tungkol po dito sa usapin po ng drogas makabayan. Yan aking tanong sa kanya. Alam niyo ba ang palusot sa kanya? Alam niyo ba ang palusot ni Badong Makabayan? Hindi niya kilala. Hindi niya kilala si Peter Lim, isamantalang makabayan, lagi niyang napag-usapan yan si Peter Lim. Hindi niya kilala kasi inchik na makabayan. Na high blood, sabi ko sa kanya, Badong, napag-usapan mo ito noon kasi viewer mo ako noon. Yang si Peter Lim, yang si Michael Yang, pinag-usapan niya noon. Pero bakit ngayon nagkaroon yata ng demensya makabayan? Makakalimutan na ito si Badong at saka alam niyo ba ang kanyang ginawa? Bigla lang niyang nilag out makabayan or kinancel po or tinapos ang kanyang live. So kanina, pinuntahan ko ulit si Badong Makabayan. Kasi nga ang plano ko, gusto ko kasi na i-screen record yung aming sagutan kahapon makabayan. Kaya lang, nanupunta ko doon, wala na. Tinanggal niya ang kanyang live, yung portion yung makabayan. Tinanggal. Ayaw siguro na pahiya. Baka siguro alam niya na baka pag-usapan ko siya dito sa aking vlog makabayan. Sayang wala akong ebidensya kasi gintanggal niya makabayan. So anyways makabayan ko, babalikan na po natin yung si Badong kasi nga meron siyang live before ako nag-vlog makabayan. Meron akong na-screen record sa kanya na kung saan napag-usapan na naman niya itong si Felisa at sa pangit po ang kanyang mga pinagsasabi makabayan. And also pag-usapan rin po natin kasi meron ditong isang personalidad na kung saan kakasuhan na ngayon ito pong si Attorney Harry Roque makabayan. Yes, at last,
meron pong mga kaso sa kanya. Bakit Sir Ivan? Kasi nga 'di ba alam ho natin na talagang mabunga nga po itong si Rocky Makabayan, itong si Botanding, at marami siyang pinagsasabi dito na kahit na sino dito mga personalidad, katulad po dito kay Maharlika, na kahit sino lang ang kanyang titirahin dito, meron siyang nabanggit na pangalan mga kabayan, meron siyang nabanggit na pangalan na talagang very libelous. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung balita na kung saan itong personalidad na ito, na interview siya doon po sa isang vlogger mga kabayan. Kakasuhan na po itong si Botanding. And also pag-usapan rin po natin, syempre ito pong napakainit na issue, yung tungkol po sa entrapment mga kabayan, na kung saan ang unang report nila na nakahalaga na itong droga na ito is 13.3 billion pesos mga kabayan. Pero siyempre sa balita kahapon, iniba nila kasi nagkaroon na sila ito ng final na inventory. Umabot lang po ng 9.6 billion pesos mga kabayan. So mababa lang po that is 1.2 billion 1.2 tonelada ng mga kabayan, which is talagang ibang-iba talaga doon po sa una na kanilang in-report mga kabayan in public. Pero alam niyo ba, meron po isang representative, kongresista, na kung saan sinabon dito yung PNP mga kabayan, pati po yung PDEA. Mamaya ipapakita natin yan, at syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, kumustahin muna natin ang ating po mga pinalangga na mga legends, ang ating po mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Nandiyan rin po kasama natin mga loyalista, mga DDS na mga matitino, nandiyan rin po yung mga pinklawan, mga dilawan, and also thank you so much nga pala, i-welcome natin ating po mga kababayan po na mga bagong viewers, mga bagong pasok sa channel. Welcome to the family, and thank you po for appreciating our channel. Okay? So, bakabayan ko, before tayo pupunta doon sa ating mga balita, meron na po akong konting request. Na kung saan si Jed Madela kasi makahabayan, meron siyang supposed to be na concert this coming July 5, 2024. Ang kanyang concert doon kasi i-held ito sa Music Museum makahabayan. Pero saan to say na-cancel siya? Bakit? Ayon po sa balita, binoykot daw itong si Jed Madela makabayan kasi siya po'y isang Duterte supporter. So siya po'y naboykot dito, so probably baka siguro maliit lang po yung ilan lang po yung tao na bumili sa kanyang tickets. So ang ginawa niya makabayan, tinanggal lang po niya ang kanyang post doon mismo sa Twitter. Yes, deleted na po ang kanyang post. Ako po ay nanawagan dito sa akin po mga viewers, mga loyalista, mga Marcos, mga Pinklawan, na I'm very sure na hindi kayo ganon katulad po doon sa ibang mga tao na mahilig po mang boycott makabayan. Alam na alam ko po kasi lahat ng aking mga viewers ito matitino. Pero dapat sabihan na po natin yung mga kasamahan natin po makabayan, mga yung iba na dapat hindi natin ugaliin yung mang boycott na mga artist makabayan, mga singer, kung mga artista man. Kasi nga trabaho nila yan. Hindi naman pwede nating sisihin po dito yung mga artista, yung mga singer na kung saan sila dito ay mag-perform doon po sa kabilang kubol makabayan kasi nga sila na dito'y hinire at saka binayaran makabayan para po sila mag-perform. Hindi nila kasalanan yan. Okay? So sana po hindi natin ugaliin yan. Okay? So anyways makabayan ko, pag-usapan muna natin, before tayo pupunta doon sa sa ating mga balita na mga kamartisan, ididibang natin po yung mga paninira mo ng mga kabilang kubol. Well, as usual, dito muna tayo po sa good news. Kasi nga, nakita natin makahabayan na si BBM kabilang na ngayon sa top 100 influential people in the whole world makahabayan. Yes, kabilang po si BBM. Alam nyo ba, nakatawa kasi dito, kasi nung nabalitaan ho yan ng mga DBS, kinumpara nila yung achievements daw ni Digong Makabayan na sabi nila ang pangalan daw ni FPRD ay most googled name sa year 2018 Makabayan. Most googled name. Yan ngayon ang kanilang pangkontra Makabayan na insecure.
Okay, so for more details, let's watch this. Patunay ng mahusay na pamumuno ang pagkakasali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa listahan ng Time Magazine 100 Most Influential People of 2024. Ayon sa Presidential Communications Office, sumasalamin lang ito sa brand of government ng Pangulo na inuuna ang interes ng bansa at kabutihan ng bawat Pilipino. Ipinunto ng PCO ang mabilis na paglago ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos administration, pati ang pagkakabawi ng bansa mula sa dagok ng pandemya. Dagdag nila sa kabila ng geopolitical tension at mga hamon bunsod ng COVID-19, nagawa pa rin ng Pangulo na may angat ang Pilipinas sa world stage at makatulong para isulong ang regional stability, lalo na sa Indo-Pacific region. Giit pa ng PCO, magpapatuloy ang kasalukuyang administrasyon na isulong ang Pilipinas tungo sa kapayapaan at kaunlaran sa ilalim ng bagong Pilipinas. Umabot na sa 15,000 titulo ang naipamahagi ng Agrarian Reform Department sa kanilang mga benepisyaryo ngayong taon. Target ng DAR na paabutin ito ng 100,000 hanggang matapos ang 2024 at hanggang 1,000,000 sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa lupa, namamahagi rin ng support services ang DAR tulad ng makinarya, farm-to-market road at iba pang kagamitan para matiyak ang maunlad na kabuhayan ng mga magsasaka. Samantala, nilinaw ng DAR na hindi maaaring tayuan ng mga commercial establishment ang mga lupa. Nasasaad din sa batas na kailangang maghintay ng 10 taon mula sa panahon na matanggap ang titulo bago payagan ang pagbenta ng ibinigay na lupa. Mahal tayo ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Umasa kayo. Tuloy-tuloy na po ito at wala na po paghinto ito sa bibigay natin ng titulo sa ating mahal na magsasaka, mga agrarian reform beneficiaries. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang arrival honors para kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa Malacanang. Kumuha tayo ng update mula kay Kenneth Pasyente. Kenneth? Dayan, naging mabunga nga ang official visit ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa bansa ngayong araw. Alas 4:30 ng hapon kanina nang dumating sa Malacanang si Luxon, naging mainit ang pagtanggap sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ginawaran pa ng arrival honors. Sa opening statement bago ang kanilang bilateral meeting, positibo si Pangulong Marcos Jr. na ang pagbisita ng Prime Minister ay para mapalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa, lalo na sa iba't ibang sektor gaya ng depensa at edukasyon. Pagkakataon din anya ito para talakayin ang stand ng dalawang bansa, lalo na sa pagtataguyod ng international law. So I take this opportunity to emphasize the intent of the Philippines to continue working with New Zealand on promoting regional peace and security and in safeguarding the rule of law under the framework of international law. Let's make sure that this visit be a signal of a re-energized bilateral relationship between the Philippines and New Zealand that will see us enhance our existing cooperation. Sinabi naman ni Luxon na handa ang New Zealand na palawigin pa ang kooperasyon sa Pilipinas, lalo na at malaki ang nakikita nilang potensyal sa bansa. We are deeply committed to re-energizing our relationships across Southeast Asia. For Philippines in particular, we look at this market and this country and we think it's a fantastic future that you have. 110 million people, a fast-growing economy, young, talented people inside the Philippines with huge potential. Isang oras ang itinagal ng bilateral meeting kung saan natalakay ng mga ito ang ilang usapin. Bagay na ayon kay Pangulong Marcos Jr. ay naging produktibo. Kabilang sa natalakay ng dalawang leader ang trade, investment, defense. Gayon din ang usapin sa climate change, maritime security at people-to-people linkages. On the economic front, the Philippines will continue to partner with New Zealand in maximizing the benefits of the rules-based trading system as strengthened by international arrangements such as the Asia-Pacific Economic Cooperation, or APEC, the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, and the ASEAN, Australia, and New Zealand Free Trade Area. We will remain committed as fair and active stakeholders in this globalized and highly connected economic system.
with the end goal of further realizing inclusive and sustainable development for our peoples. Napag-usapan din ng mga ito ang pagsusulong para sa matiwasay na pagtugon sa mga hamon sa maritime domain nang nakabatay sa international law at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Magtutulungan din daw ang dalawang bansa pagdating sa maritime security. Accordingly, we look forward to the institutionalization of our bilateral endeavors in maritime security that will have our respective law enforcement and civilian agencies working together to address common threats at sea. Our comprehensive maritime cooperation is envisioned to deal with a wide range of issues from piracy to illegal, unregulated, and unreported fishing, terrorism in the maritime domain, contraband smuggling, wildlife trafficking, amongst others. Okay, so every time po na manonood ako ng speech po ni PBBM Makabayan, no, nagang iniisip ko na paano kayo nasabi na bangag si PBBM Makabayan? Ganun ba yung bangag? Magaling po mag-speech, magaling po mag-deliver ng kanyang speech, at saka magaling po na leader Makabayan. Di ba? Kita-kita natin yan. Paano nila masabi na yan po ay bangag na tao Makabayan? Ganyan ba ang bangag? Nakatawa talaga eh. Kasi nga, lagi pa lang ang lagi kasi nila itong ipinag-hype, ito kasi yung si PP Sara Makabayan. Gusto kasi nila na si PBBM, ganun po katulad, ang magsalita kay FPRD Makabayan. Gusto nyo ba na ang ating Pangulo mapagmura Makabayan? Mahilig mangmura, mahilig po mang-course, ganun po ang gusto nila. Well, siyempre tayo po aswerte kasi nga si PBBM, isang Marcos, talagang makatao po at saka nakita natin dito na statesman itong si PBBM Makabayan. Kaya nga maraming rason talaga kung bakit siya nagustuhan dito ng ibang mga ng mga presidente, ng mga prime minister ng ibang country Makabayan. Dinadayo po si PBBM sa Pilipinas kasi marami pong nagusto sa kanya na mga lider. And also, si PBBM, siya po ay isang investors magnet Makabayan. Kung napapansin natin, 'di ba, unti na pong marami po ng mga investors na pumasok sa Pilipinas. Pero kung titingnan ninyo doon po sa ibang mga sa mga vlogger, lalo na doon po sa Isimen Makabayan, wala nang pumapasok na investor sa Pilipinas. Gonggong talaga eh. At saka bakit daw mag-invest ng mga investors po sa Pilipinas? Ang presidente daw sa Pilipinas, bangag daw Makabayan, sa gumagamit daw ng pulburon. Kaya wala daw mag-invest sa Pilipinas. Pero nakita natin, like for example, kahapon, the other day, meron po mga investors pumasok Makabayan. Kaya sila to'y napahiya. Nakatawa talaga eh. Okay, so pag-usapan rin po natin. Kasi nga, lagi lang ipinagmamayabang na ang gusto kasi ng Makabayan, dapat daw katulad kay BP Sara ang maging presidente sa darating po na 2020 Makabayan. Gusto nila si BP Sara. Pero siyempre, ayaw natin. Kasi nga, mga ilang months na or year na nakilala na ho natin ang pagkatao at kapasidad po na ni BP Sara Makabayan. Nakilala na ho natin. Na kung saan, hindi pa sa ito pang president material, hindi pa niya kaya na maging presidente Makabayan. Like for example, nakita ho natin sa mga ambush interview. Sa ambush interview pa nga lang, malalaman na natin po kung kaya ba niya maging presidente Makabayan. Marami siya itong mga paik-ik, marami siya itong mga excuses. Sabi niya, no comment, next question please. At kapag siya dito ay sasagot Makabayan, bumabalintong lagi. Lagi niyang ipinag-hype nila yan. Pero alam niyo ba, meron kasing kumalat na picture doon sa Twitter na gusto na kinumpare nila ang kakayahan po ni Sandro Marcos Makabayan versus dito kay BP Inday Sara. Kinumpara nila. May papakita ko sa inyo. Ito kasi example na ito na isang ambush interview. Makikita natin dito kung sino po yung karapat-dapat maging presidente Makabayan. Like for example, ito pong si Sandro Marcos. You justify dynasties here. It's always been a dynasty ruled province and you are a Marcos. So dynasty ulit. Like I said, ma'am, there is an electoral process. It is a democratic one. So that is up for the people to decide. It's not for me to decide. It's not for anyone to decide. It's up to the Ilocano people. And the reason why I ran was not because of any family name, was not because of any agenda, rather than no other than any agenda, but to serve the Ilocano people and make sure that amidst this ongoing pandemic, the issues are addressed and the problems are solved. Mga DBS na mga vlogger, ganyan dapat ha? Ganyan dapat po ka-intellect ang magiging presidente.
on the future, mga kabayan. Siguro, hopefully, si Sandro Marcos, tatakbo siya this year 2034. Hopefully, mga kabayan. Pero dapat ganun po na klase, karakter na tao ang dapat maging presidente. Kasi naisip ko dito, mga kabayan, kaya ba talaga ni BP Sara? Marami siyang kakaining bigas. Mainis na naman ito mga DBS. Magalit naman to sa akin eh. So anyways, mga kabayan, forward na po tayo. Pag-usapan muna natin, meron kasing nakapulot na isang ng pera doon po sa NAIA, mga kabayan, na nagkakahalaga po ng $10,000. For more details, let's watch this. Kahanga-hanga ang ginawang katapatan ng isang empleyado sa Ninoy Aquino International Airport na nagsauli ng napulot niyang $10,000. Kinilala ang tapat na empleyado na si Victor Perez, na isang porter sa NAIA. Ang kay Mang Victor, natagpuan niya ang pera sa may East Bridge ng NAIA Terminal 1 sa may arrival extension noong April 13. Kwento niya, iniipon niya noon ang mga pushcart nang mapansin niya ang perang nasa sahig. Agad itong iturn over sa Lost and Found Office at ang napulot na pera sa paniniwalang tiyak na hinahanap na ito ng may-ari. Base sa inventory, nasa 100 piraso ng $100 bills o nagkakahalaga ng mahigit sa kalahating milyong piso ang napulot ni Mang Victor. Agad naman dumulog sa Lost and Found ang isang Korean national na nagpakilalang may-ari ng nasabing pera at nang maberipika sa CCTV footage ay ibinalik rin ito sa kanya. Si Mang Victor ay 10 taon nang nagtatrabaho bilang porter sa NAIA. Sa Lunes ay nakatakda siyang bigyan ng pagkilala ng Manila International Airport Authority kasabay ng flag raising ceremony dahil sa katapatan na kaniyang ipinamalas. Okay, so palakpakan naman natin si Sir Victor, mga kabayan. So ganyang klase na tao ang isang role model at dapat talagang tularan, mga kabayan. So again, good job po and hasalot ito kay Sir Victor. Okay, so pupunta na tayo dun po sa mga mainit na mga issue, mga kabayan. Kasi nga, meron kasing nagkaroon kasi dito ng press conference ang DILG Secretary si Abalos at kasama niya yung taga Supreme Court, mga kabayan, kasama rin po niya yung taga PDEA. Kasi nga, in-explain nila dito kung bakit biglang naiba yung report nila na meron silang nakuha dito na worth 13 billion pesos na drugas, mga kabayan. Pero kalaunan, binawi nila na 9.6 billion na lang daw ito pong druga na to after po sa kanilang final na inventory, mga kabayan. So for more details, let's watch this. Iimbestiga na ng Philippine National Police ang abandonadong yate sa Nasugbu, Batangas na posible manong kinargahan ng higit 1 toneladang iligal na droga na nasabat naman sa Alitagtag, Batangas nitong Lunes. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hawak ng PNP ang isang abandonadong yate sa Nasugbu, Batangas at iniimbestigahan kung may kaugnayan ito sa nasabat na higit 1 toneladang iligal na droga sa Alitagtag, Batangas noong Lunes. Ayon sa PNP, posibleng dito ikinarga at ipinuslit ang shabu bago ito isinakay sa isang van na naharang ng mga pulis sa checkpoint sa Alitagtag. Hindi na nagbigay ng iba pang detalye ang mga otoridad upang hindi makompromiso ang nagpapatuloy na investigasyon. Asa po sila lumayag, asa sila pumunta, Sir Will cannot answer you anymore. Kasi sabi ko nga, yung crime na to, hindi lang po galing sa Pilipinas, wala po kaming lutuan dito. Pero yung asan yung direction na to, I think the Coast Guard knew about it, but they will not say it anymore. We need to file yung cases right now kasi ito po yung fina-file namin. Ito po yung yate na nakita namin. We'll be filing yung case right now na ito po yung under custody po ng Coast Guard and the PNP for our investigation. May mga sasakyan ding tinutunton na maaaring ginamit bilang security. Sabi pa ng PNP, ilang bahay ang halughugin sa bisa ng search warrant. Base naman sa background check sa naarestong suspect na driver ng naharang na van at kinilalang si Alajan Michael Zarate. Dati itong miyembro ng US Army mula 1997 hanggang 2005. Bumalik sa Pilipinas si Zarate noong 2008 at may negosyong fitness center sa Metro Manila. Samantala, pinawi ng mga otoridad ang agam-agam kung bakit nabawasan ang kabuang halaga ng nasabat na iligal na droga. Mula 13 billion pesos ay nasa 1.4 tons na lamang ito o 9.6 billion pesos ang halaga
matapos ang inventaryo. Sabi ni DILG Secretary Benhur Abalos, estimate pa lamang ang naunang halaga. Giit niya, may mga naging testigo mula nang masabat ang shabu hanggang sa matapos ang inventaryo. Hindi rin daw makakaapekto sa kaso kung nabawasan ang value. Napaliwanag na po natin na yung statement natin lahat are based on estimate. Ang proseso ay naging very transparent. May 3 testigo, lahat kumukuha ng camera. Magmula nung umaga hanggang kinabukasan, nakakamera po yan kompleto, open to the public yan. Parang hindi maganda na parang may pagdududa. Ang sinabi naman po during the press con o sa mga pahayag ay estimate, no? At saka kitang-kita naman po ninyo na ongoing po ang inventaryo. Bakit kayo magdududa? Sa mga nagsasabi namang stage lamang ang pagkakasabat sa droga upang pabanguhin ang hakbang ng pamahalaan kontra droga, sagot ni Abalos. Hindi biro po ito ha. Ito'y dulot ng papapursige katapangan ng mga tao rito. Buhay po nila ang talagang tinaya nila rito ha. Hindi malayong balikan sila rito. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lalo kami magtatrabaho. Nasa kustodiya na ng PIDEA ang nasabat na droga at base sa pagsusuri ay mataas ang kalidad ng mga ito. Okay, so doon po sa mga nagdududa mga kabayan kung bakit biglang bumaba ang value ng droga doon po sa kanilang entrapment. Hindi po natin masisisi yung mga tao po nga mga nagdududa tungkol dito sa report po na inilabas po ng ng DILG, inilabas po ng report ng taga-PDEA. Bakit naman kasi hindi sila nag-iingat mga kababayan at bakit sila naglabas kaagad ng value na ganun po kalaki mga kababayan? Isamantalang hindi pa po sila sure. So hindi po natin dito masisisi yung mga tao na mga nagdududa. So alam nyo ba na hindi naman kasi dito ang bakbakan po ng taong bayan, lalong-lalo na doon po sa mga anti-Marcos mga kabayan, yung pong sa mga bitter na grupo, hindi po kasi ang bagbagan dito yung PIDEA, si Abalos, kundi si PBM. Kaya nga maraming nagalit dito, included po, ito pong si Representative Erwin Tulfo Makabayan, nagalit siya na inisa dito sa inilabas po na report ng PIDEA, pati po ng PNP Makabayan. So ito pong si PNP spokesperson, in-interview niya kasi makabayan. So, siyempre dun sa interview, nalabas po dito ni Erwin Tulfo ang kanyang saloobin at medyo nasabon dito yung spokesperson po ng PNP Makabayan. For more details, let's watch this. Nasa linya si Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP. Nako. Magandang umaga, Colonel Fajardo. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo po. Good morning. Colonel po, good morning. Magandang umaga po, Sir Erwin and Sir Aljo at sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Magandang umaga po, Sir. Medyo marami lang po napataas na kilay ng mga kababayan natin dahil lumabas sa news ito kahapon at sinasabing hindi na raw 2 tons at saka hindi na 13.3 billion ang halaga nabawasan. Ano po ang nangyari? Kasi baka mamaya para malinawan ng mga kababayan natin hindi makapag-isip ng kung ano-ano. Siyempre, alam mo ng mga Pilipino, lagi naglalaro ang isipan. What happened? From 13.3 billion, 9.6 billion na lang. Nawawala ang 4 billion halos o 3 billion plus. Tapos yung timbang from 2 tons, parang 1 point something ton na lamang po, Colonel. What is the explanation, ma'am? Yes, Sir Erwin. Ang nangyari po dyan, sir, kung matatandaan po natin, ay nasabat po itong van na naglalaman po ng mga illegal na droga, mga around 8 a.m. po ng April 16. Right. Mga around lunchtime po ay nagsagawa po ng press briefing ang kagalang-galang po nating SILG, kasama po si Chief PNP, yung representative po ng PIDEA and other local officials po ng Batangas. And when they were asked po kung ano po yung estimates po nung piece na illegal na droga, ay wala pa po tayong specific figures during that time po dahil po ongoing at hindi pa po talaga nagsisimula po yung inventory. So nung tinanong po sila ay malinaw naman po na sinabi po ng ating SILG na ang estimate po, base po sa estimate po ng PIDEA ay maaaring umabot po ng 2 tonelada at ang pahalaga nito ay more or less mga 13.3 billion. So nung latter part na po ng araw po ng April 15 nang nagsimula na po yung
yung inventory. Natapos po yan, Sir Erwin, yung official inventory po ay gabi na po ng April 16. Kaya nung gabi po ng April 16 ay naglabas na po tayo ng official count na ang official count po ay 1.4 tons po ng illegal drugs na nagkakahalaga po ng more or less 9.6 billion pesos. So what you're saying, Colonel, yung una lumabas ito, it was just an estimate and it wasn't really the exact figure. So tinimbang na ninyo after that at lumalabas ngayon sa timbang ay nasa 1.4 tons lang. Tama po ba? Tama po, sir. Estimate lang po, approximation lang po yung ibinigay po. Nung una? April 15 po. Nung una. Kaya umabot ng 13.3. Okay. So, siguro ma'am, next time, paki-advise na lamang po sa lahat. Mahirap po ito. Alam niyo, mga kababayan natin, magaling maglaro ang isipan. To make sure siguro. Pag natanong po siguro mga opisyalis natin next time, sabihin na lamang na we do not have the figures yet. We cannot estimate. Pero that will be around billion siguro. More than 1 billion. And then more than 1 ton para sigurado po tayo. Kasi para kung tumaas man, mas maganda. Di po ba? This will be around probably 9 billion siguro. Para tumaas, mas maganda. Di ba? What do you think, Colonel? Mas maganda yung gano'n na medyo i-estimate natin, wag masyadong mataas kasi magdududa ang mga kababayan natin. Bakit nabawasan? Siguro, ang iisipan kagad, may nakita nga ako sa reaction nung inilabas ito sa online, reaction na, nako, i-recycle na naman yan. Ganon ang, may iwasan yan. Yan ho, ang malungkot dyan, ma'am, siguro. Kaya next time mo siguro, paki-advise na lang mga otoridad natin na huwag masyado magbigay ng sobrang taas na value at pagkatapos pag chinek na ibababa bigla. Di po ba, Colonel? It doesn't look good. It doesn't sound good. We will take your advice, Sir Erwin, sa mga susunod po nating operation. But what really happened then, Sir Erwin, ay nung magtanong nga po ng mga kasamahan nga po natin sa media, in the spirit of transparency, ay tinanong po yung PIDEA at ang PIDEA po talaga ang nag-estimate po noon. Just in time po, ang gusto lang po nating sabihin ay wala pong dapat ipangamba po yung ating mga kababayan na nagkaroon po ng nawala po yung ibang mga illegal drugs. Dahil from the time na ito po ay na-intercept hanggang matapos po inventory ay naka-cover po ng video yan at nakikita po natin mismo sa pinapakita niyo pong video, sir. At the time po na ina-unload po yan doon po sa van po ay covered po yan yung ating pong mga required witnesses, kasama na po yung media at mga barangay officials po ay present po during the time. So wala po wala po tayong dapat ipangamba, but this is a lesson learned on the part po ng inyong law enforcement agencies. All right. Colonel, nasunod yung chain of custody, no? Napaka-stricto po ng panuntunan yan. Baka mamaya yan magiging prutas ng nakalalasong puno ika nga yung mga ebidensya natin. Opo. Diyan sa drugs. Yan po yung sinigurado po natin, Sir Aljo, na nasunod po yung chain of custody. Kaya magmula nga po ng in-intercept po yun. Kung saan po na-intercept yung van, Sir Aljo, ay doon mismo natin isinagawa po yung inventaryo. Magmula po nung nandoon pa po yung mga drugs sa loob po ng van hanggang sa in-unload po niyan, ay talagang sinicure po natin yan at sinigurado po natin na nandoon po yung mismong suspect at yung pong ating mga required witnesses, kasama na po yung barangay officials at pati yung kasamahan natin sa media, pati rin po yung prosecutors on case ay present po habang ina-unload po at sinimulan po yung inventaryo ng illegal drugs. So malinaw po, hindi nanggaling sa Pilipinas sa mga drogang ito. Ano bang pinakahuling resulta ng investigation? Saan galing ito? There is a strong indication, Sir Aljo, na hindi talaga ito galing sa Pilipinas, hindi ito locally manufactured dahil for the past few years ay wala naman po tayong na imo-monitored na presence ng mga Shabu laboratory. At based po sa packaging at markings po ng mga illegal drugs ay there is a strong indication na galing po ito sa labas, sir. Paano na napasok sa inyong investigasyon? Ito ay definitely pinasok dito. Yatero, ma'am, tama po ba ito? Alam naman kumakalat ito mga chismis mga fake news. Totoo ba sa Yatero isinakay ito? Isa po yan, sir, sa ating iniimbestigahan ngayon at subject po ng intelligence case build-up. At kahapon nga po, sir, ay nasecure na po natin yung posibleng yate na ginamit
po para paglagyan po nitong illegal drugs na nanggaling po sa Nasugbu, Batangas at biniyahe nga po na supposedly ay papunta po ng Maynila itong sasakyan ng intercept po ng mga pulis natin. Okay, so dito po sa ating mga haters, sana klaro po lahat yung explanation po ni Colonel Pardo na ganun kasi yung sitwasyon mga kabayan. Nagbigay pala ng numero, value, ito pong taga-PDEA. So dapat talagang korte natin minsan itong PDEA pasaway kasi mga kabayan, parang masyado magpapasikat dito. Mas maganda naman kasi na yung kanilang entrapment, kung magkano bang halaga ng droga na nasabat nila, dapat hindi ganun kalaki po yung estimated mga kabayan. Di ba mas maganda pa nga yung malait. So after po sa final na inventory, biglang lumaki makabayan, mas okay ho yan. Kaysa malaki, biglang lumiit, marami talagang magdududa. Okay? So that is lesson learned makabayan. So anyways, punta tayo doon sa mga kamaritisan po ng ibang mga vlogger makabayan. So before that, i-shoutout natin, nandyan po kasama natin si Fernan Adina Jr. Hi to Evangeline Sanchez, nandyan rin po si Linda Lim, Antonio Payos, Maria Marilyn Embido Bautista, hi to Aluna Alicabos TV, hi to Milagros Marter, Mary Jane Tan, Trexie Villa, nandyan rin po si Mayeth, si Bohano, hi to Leonardo Steliero, Nori Tabio, Julie Tab Ferolino, nandyan rin po si Emmy Mapalad, Joey Montero, Jan Wick, hi to Biyahe ni EJTV from South Korea. Nandiyan po kasama natin si Lerma Sondita from California, USA. Jelen Quezon, Shannon Reyes from Muntinlupa, Jay Nomura, Alicia Lick, and hi to Shimizu LV. Okay, so ngayon makaabayan ko, sasagutin natin po itong si Badong. Kasi nga si Badong makahabayan, sumubra yata. Talagang minamaliit na dito yung kakayahan po ni Efelisa makahabayan. Aside pa kasi kay Badong, doon po sa interview sa Ismina makahabayan, nanonood ako doon. Na kung saan wala dang karapatan magsalita si Efelisa kasi daw siya po ay only First Lady makahabayan. Ang may karapatan rito na magsalita, si PBBM lang daw. Tinanggalan na ng karapatan ang isang tao makahabayan na magsalita. Normal lang ho sa isang tao, normal lang po sa isang asawa na talagang ipagtatanggol niya dito ang kanyang asawa makahabayan. Lalong-lalo na nakikita niya dito na inaalapusan na ang kanyang asawa. Okay lang ba sa ating makahabayan? For example, dito po meron pong husband. Doon po sa mga partners, okay lang ba sa inyo na ang partner ninyo sinisiraan makabayan, inaapakan na, inaalipusta at ginagawan po ng mga issue na hindi naman po totoo makabayan? Okay lang ba sa atin yan? Para sa akin, mas okay yun ang ginawa po ni Efelisa. Hindi siya dito nakapag-plastikan makabayan. Nilabas niya kung ang kanyang saloobin, nilabas niya yung totoong sitwasyon po dito, doon po sa mga Duterte, at least nalaman po ng taong bayan na yun po ang totoong makabayan. Pero siyempre, kinuyog siya ng mga DDS. Sabi niya makabayan, insecure daw. Insecure daw itong si Efelisa at saka wala daw nagawa sa Pilipinas makabayan. Wala daw nagawa, magunggong talaga eh. Isasampal ko sa kanila kung ano ang mga projects ginagawa po dito ni Efelisa makabayan. Okay, so una, hindi ba nila alam, kasi hindi nila alam makabayan, kasi hindi naman sila nanonood dito kay Efelisa at ayon lang kay Efelisa, hindi ba nila alam na si Efelisa dito makabayan, aside pa ho doon, sa Love for All na kanyang program, alam nyo ba si Efelisa na siya dito po yung nag-promote dito ng mga local artist, yung mga gumagawa dito ng mga suot po na yung mga Filipino style, yung talagang tatak pang Pilipino, yung mga kagamitan natin na mga pang Pilipino. Siya po ito ang nag-promote makabayan. So example, dito po sa nakausap niya, last 5 days ako makabayan, meeting on this year's Likha 3 project on promoting local arts and craft by our creative artisans. Diba? Talagang pinomote niya dito. At saka sa pamamagitan po ito kay Efelisa, si Efelisa kilalang makabayan. So kapag meron siya ditong kasama po ng mga artist, local artist, makilala lang po sila. At saka meron pa itong mga meeting makabayan. Ito po yung mga bago. Last March 7, ipinakita niya, promote niya doon yung nagpunta siya doon sa isang show makabayan, isang furniture show, interior design sa Manila last 2024. So doon makabayan, dahil nga pinuntahan yan ni Efelisa, so makilala rin po ng taong bayan kung ano pong yung saan dito makabili ng ganun po na klase na mga kagamitan, mga tatak Pilipino, design sa mga Pilipino. Yan po ang nabaganda sa ating First Lady kasi gin-promote niya makabayan. And lastly, latest makabayan, ito po the other day.
Kasi nga, na-meet po ni Felisa, nakipag-meeting sa kanya mga kababayan, yung producer po ng movie na Parasite. Alam ba natin yung movie po na Parasite? Di ba sikat-sikat ho yan? O talagang, I'm not sure kung number 1 ba siya sa Netflix mga kababayan. I'm not sure kung number 1 ba sa Netflix. Pero ito pong Parasite, sikat na sikat ho yan. So ang producer po ng movie na yan or serye na yan mga kababayan na Parasite, inimbita po sa Malacanang. At saka naka-meeting ni Felisa kasi nga gusto po ni Felisa mga kababayan ayon po sa aking ayon po sa aking mga kakilala doon po sa loob po ng PCO, ang pakay po ni Felisa kung bakit niya kinausap po si Mr. David Shim, siya po yung producer po ng Parasite, para siya po tutulong sa mga local na mga movies or mga producers para po siguro tuturuan or para siya po dito mag-produce po ng movie po na Pinoy, pero siya po ang producer mga kababayan. So tutulungan niya dito yung ang movie industry sa Pilipinas. At yan po ay napaganda mga kababayan. Alam ko hindi niyo po kilala ito pong si David Shim. Kasi nga, siyempre mga kababayan, yung mga producer po ng mga movie, di ba, mostly hindi natin kilala sila. Pero sila dito yung nagiging haligi ng isang movie mga kababayan kasi sila po ito yung producer. Ang producer, sila po ito nabibigay dito ng budget, nabibigay ito ng pera, funds, para po mabuo ang movie mga kababayan. Pero siyempre, ang kilala kasi natin ng mga producers, like for example, sila si Jackie Chan. Si Jackie Chan mga kababayan, siya po ay actor plus producer. Si Arnold Schwarzenegger, mga producer sila. Si Sylvester Stallone, si Ben Affleck, tsaka sino pang kilala mga kababayan? Si yung sa Top Gun, si Tom Cruise. Si Tom Cruise mga kababayan, isa rin po siyang movie producer. So sila po ay kilala dito ng mga producer. Pero siyempre, doon po sa mga producer na hindi po mga aktor, hindi sila kilala mga kababayan. Pero sila po ito ay haligi ng mga movie. So yan ba ang walang nagawa na isang First Lady? At saka minamaliit ninyo ang kakayahan po ni First Lady? Para sa akin, mas talagang mas intellectual pa dito, talagang may utak pa dito si Felisa kaysa doon kay Fiona mga kababayan. Sino si Fiona? Si BP mga kababayan. Kasi ang alam lang po ni BP, magaling lang mag-TikTok, magaling rito magparinig-parinigan, magaling rito magbigay po ng encouragement statement doon po sa isang basketballista, at saka magbigay dito ng statement kay Kiboloy, protector, dyan lang po siya magaling mga kababayan. Pero kapag ambush interview, nako, sumimplang lagi mga kababayan, di ba? Nakatawa talaga eh. Tapos napaka-hype pa, hype na hype nyo. Ano bang mga gawa dito ni Fiona mga kababayan? So ngayon, sasagutin muna natin ito pong si Badong kasi sumubra mga kababayan. For more details, let's hear this. Kalat na po itong actually, teaser lang daw to sa interview ni Katon Ying kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero kung ang purpose po nito ay maging maganda yung image ni Pangulong Marcos, mukhang nagba-backfire na agad, no? Dahil parang ginalit, sinilaban ngayon lahat ng mga Duterte supporters kasama na ang inyong lingkod, no? Hoy Badong, wala kaming pakialam kung kayo po'y magalit dito. Matagal na kayong galit po sa mga Marcos. Kayo lahat ay mga plastic. Kasi alam mo namin, kayo po'y maka-Duterte at kahit ano mangyari, talaga kayo po'y maka-Duterte. Pero siyempre alam mo namin, ginagamit nyo lang po yung mga Duterte. Pero wala kaming pakialam kung kayo may nagalit dito sa ginawa po ni Felisa kasi sabi lang mga kababayan, pangit daw ang ginawa po na PR dito ni Felisa mga kababayan. Hindi daw gaganda ang imahe daw ni PBM dahil daw sa ginawa dito ni Felisa. Noon pa naman, hindi naman talaga maganda po tingnan para sa inyo si PBM at si Felisa. Kailan ba gaganda mga kababayan? Or kailan ba gumanda sa kanilang mga paningin? Diba? Puro nga sila pang-alipusta, puro sila paninira dito. Tapos sabi nila, ngayon daw sinilaban, nagalit daw yung mga Duterte. Well, noon pa po galit na sa mga kababayan. Kumbaga, sa madaling salita, ito pong si First Lady Lisa Araneta Marcos ay bad PR for Marcos administration. Hindi po ewan ko kung bakit po nila pinalabas, no? Kasi masama po ang optics. Meron po talagang ganun ng mga tao, no? Yung
yung masama ang dating. Alam niyo yun? Kung hindi yun ipinalabas po ni Katony Makabayan, di ba lagi lang sinasabi dito na takot daw itong si Efelisa at saka lagi daw ginujumbag si PBBM at saka dito rin po sa sa balita-balita at lagi lang sinasabi at saka pang bibigay dito ng mga fake news tungkol dito kay Efelisa na si Efelisa rito yung nagpatakbo daw ng Pilipinas Makabayan, hindi daw si PBBM. Pero ngayon ang salita na si Efelisa, pangit pa rin Makabayan. At least nalaman nila ang totoong sitwasyon dito ni Efelisa doon po sa mga Duterte. Kasi hindi po plastic si Efelisa Makabayan. Hindi siya yung first lady na unlike ng kanyang biyanan na si First Lady Imelda Marcos na very charming, di ba? Ito po talagang in contrast, talagang makita mo pa lang na nagsasalita parang okay, hindi charming sa inyong paningin si Efelisa kasi hindi niyo kabaro yan, hindi yan kasundo or ayaw ninyo doon kay Efelisa. Well, siyempre sa paningin pa lang nila Makabayan, hindi na naman charming. Pero ipinakita na dito, gusto na i-compare at pag-awayan po na mas okay ba daw si First Lady Imelda Marcos kaysa dito kay Efelisa. Alam nyo ba, ito si Badong hindi niya alam na magkaiba po yung karakter bawat isang tao Makabayan. Lahat ng tao, iba-iba po yung karakter. At dapat hindi po natin i-compare yung tao doon Makabayan in terms po dito so kung paano niya dinala, ipinakita po sa mga tao ang pagiging isang First Lady. Iba po si First Lady Imelda Marcos, iba rin po itong si First Lady Lisa Araneta Marcos Makabayan. Pero sila po ay naglilingkod dito, pareho silang naglilingkod dito sa Pilipinas. Yan po ang importante Makabayan. Ikaw po ito makapahikayat dito ng mga investors, mapakilala mo dito yung mga artists na dyan sa Pilipinas at marami kang nagawa po ng mga proyekto, yan po ay okay na para sa ating Makabayan. Pero para sa kanila, hindi daw maganda na charm o wala dang charm Makabayan. Gusto mo nang kumulo yung dugo eh. Kung ikaw po ay Duterte supporter, nakita mo pa lang hindi pa bumubukas yung bibig no? Kaya tapos ano yung purpose? Alam ko yung purpose eh. Ang purpose ng interview ni Katunying malamang ay para mapabuti yung bad image ni PBBM sa madlang Bad image ni PBBM? Kayo lang ho yan. Sa inyo lang ho yan. Kasi puro lang kayo bad image ni PBBM. At hindi nyo nakikita yung mga magandang nagawa ni PBBM. Puro lang bad image. Kaya naman ang gumawa dito na naging bad image si PBBM. Kasi nga ginagawa nyo dito ng mga fake news. Ginagawa nyo dito ng mga issue na hindi naman totoo Makabayan. Kaya naging bad image itong si PBBM dahil po sa kanila. Pero siyempre, tayo po mga Makamarcos, mga Lolista, yung mga Pinklawan, kilala po natin si PBBM. Si PBBM, hindi po bad image sa ating Makabayan. He is a great leader. Si PBBM po ay talagang matutulungin, napakamasipag po na leader at ginagawa niya ang lahat para po mapabuti po ang ating pamumuhay dyan po sa Pilipinas. Pero para sa kanila, bad image si PBBM Makabayan. Bakit? Siyempre, hindi pa po presidente itong si BP Sara at hindi rin po nabigyan po ng confidential funds Makabayan. Kaya naging bad image sa kanila si PBBM. No? Gumanda-ganda, no? Pagsalitain yung very charming na asawa. Pero mukhang kontra po ang dating, no? Mukhang lalong sa totoo po kasi hindi po kung ako titingin ang layo pa po talaga niya sa kanyang sa kanyang biyanan, no? Na pag nakita mo kasi si Imelda, kahit na sabihin natin mas matalino to si First Lady kaysa kay First Lady Imelda Marcos. Wait nga, gonggong, pareho na sila na matalino. Iba lang po ang style ni First Lady Imelda Marcos, iba rin po ang style ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Magkaiba silang style, pero pareho silang mga matalino. Kung talaga, alam nyo ang point dito ni Badong Makabayan, gusto niya kasi itong pag-awayin po. Gusto niya pag-awayin dito ang both na mga si XFL Lisa, XFL Imelda Marcos at saka itong si Lisa Marcos Makabayan na First Lady. 'Di ba? Nagkita ba ang point? Gusto na itong pag-awayin. Yung charm po hindi po natin kinakailangan. Marami na po marurunong sa gobyerno. No? Ang kinakailangan naman bilang First Lady,
yung nakukuha mo yung charming offense naman. Kaso hindi pa nagsisimula, makita mo pa lang na i-interviewin. Hindi mo pa naririnig yung sinasabi. Kumukulo na dugo ng mga DDS supporter. Sa tingin ko, maling PR move ito. No? Kung sino man po nakaisip nito, maling PR move. Kita nyo, galit na galit ngayon yung mga Duterte. Noon pa man, galit na talaga sa Makabayan. Tapos sabi ng every time daw na makita nila si Efelisa, galit na kaagad po itong mga Duterte supporters. Bakit? Kasi sila po ay bitter Makabayan. Yung mga nagalit, yun kasi po ang tanggal dyan sa Malacanang. Yung mga nagalit, hindi po nakaroon dito ng pwesto Makabayan. Sila to nagalit. At sila to yung gumawa po ito ng issue, mga fake news, tungkol doon po kay Efelisa Makabayan. Kaya maraming nagalit. Pero sino po yung nagalit? Yung pong kanilang mga naoto. Pati po ito mga didis po ng mga gunggong Makabayan. Yung mga tanga na mga followers nila, sila po dito yung mga nagalit at saka mga nanguoto. Okay? So ipapakita natin sa kanila ang example po na kung saan talagang ipaglalaban dito ng asawa kapag kanyang husband Makabayan talagang ginagawan dito ng issue ng mga hindi naman totoo, inaalpusta, inaapakan na, at saka talagang ginagago po ng ibang tao Makabayan. Ito po ang mangyayari. For example, ipapakita ko sa inyo yung sinabi po ni Vice Ganda. Nangyari ako, ino-okray si Ayon. Ay, sorry kung tinatabla mo yung asawa ko, wala tayo. Ay ka na sa life. Oo, hindi ka mag-i-exist sa mundo ko, di ba? Di ba? Tama. Kung ganyan ka hindi. Kasi mahal mo yung tao. I will give back the same energy. Tama. Di ba? Hindi ako magiging mabait sa'yo habang winawalang mo yung asawa ko. Hindi, I will give back the same energy. Makakaasa ka. Hindi ako ganun kabait na kahit salbahe ka, mabait pa din ako. Hindi. Hindi ako ganun kabait. O di ba, pinagtatanggol po ni Vice Ganda si Efelisa Makabayan. Yan po badong, yan ang rason kung bakit nakaganyan si Efelisa, at tama lang ho yan. Dapat ho yun marinig po ni Fiona, ni BP Sara, kasi nga medyo sumusobra sa Makabayan. Even though hindi siya nito nagsasalita, pero meron siyang mga actions na ginagawa na ito po ay pangalipos na po sa ibang tao Makabayan. Sabi dito, nating kababayan po na isang loyalista, si Lam, tahimik lang niyang ginagampanan ang pagiging First Lady. Pero kaliwat kanan na ang pamabastos at intriga ng DDS sa kanya. Kesyo adik, binubugbog, namubugbog ng asawa, kesyo siya ang nagpapatakbo ng palasyo, ganito, ganyan. Sobrang below the belt na nga ang mga banat sa kanya. Ngayon na nagsalita siya tungkol sa relasyon nila ni Inday, sila pa ang galit na parabang si FL pa ang nagsimula ng alitan na ito. Ang tindi ng DDS nagpakatotoo lang si FL sa sagot niya. Sa tanong niya kay Katunying, sorry na lang, hindi kasi siya plastic gaya ni Inday. At yan po ay totoo at agree na agree po si Ivan. Si Efelisa, hindi po siya plastic Makabayan. Okay? So at least alam ho natin lahat ang sitwasyon ngayon ni FL at saka doon po sa mga Duterte, at tama lang po ang ginawa po ni Efelisa Makabayan. Agree ba tayo? Okay, so before that, before tayo mag-jump po sa next topic, i-share natin, nandyan po si Othelot Lim Diesto, hi to Victor Robben, nandyan po si Marilo Bidnarek, Edith Rabaya, hi to Edwin Salamanca, Danilo Hidalgo, Moonflower, hi to Riendo Tablang, Genuine RC, nandyan po si Rosalie Descalzote, and hi to Emmy Sarino. Makaabahan ko, ipapakita ko sa inyo yung interview po ni Biyahe ni Koy, doon po kay ex-senator Trillanes Makabayan. Kasi nga dito, napahayag po ni Trillanes na kakasuhan pala nila ito pong si Rocky Makabayan. Kasi nga libelous na yung mga banat po ni Rocky dito kay Trillanes. At marami pa sila itong napag-usapan na talagang nakakatawa Makabayan. For more details, let's watch this. Alam mo to si Harry Roque, talagang sabi ko nga sa kanya, talagang parang nanumpa na sa demonyo Sabi ko, ba't ganito na to? Kasi ibang human rights lawyer to nun Oo nga Yun ang postura niya, pero ngayon talagang kakaiba So yun, it's unfortunate na doon siya,
napadpad. Doon siya napadpad sa part na yun. Oo. Kasi sabi niya, binuhay niya Trililing! Sinasabi niya, Trililing! Actually, yung lawyers ko, gumagawa, nagpe-prepare ng case against him. Dahil... Seryoso? Oo. Kasi cyber libel for... Oo, kasi libelous nga naman yun. Sabi ko nga, I've been very patient all these years. Yung mga nagsasabi, binenta ko yung Hans Scarborough. O ngayon, sabi ng mga abogado, di kasuhan na lahat na nagsabi. Kasama sa... Hindi. Ito lang mga wala. Mga lang. Kasama ko sa kinabahan ako. Hindi. Ano sila? Ito sa best friend mo talaga to. Naging naging mortal enemy mo to sa Amerika. Ganun. Nilusob ka nito Oh. Ayan, Sen. Alam nyo, ito sasabihin ko sa inyo nung nangyari. Nung may kami noon forum sa US. Talagang umiksena siya. Sinugad. Habang naka-video. Pero alam nyo, nung huminto na yung video, nakipag-usap sa akin na mahinahon. Oo. Na tipong, sir, sana na tayo. Kung ganun lang. Kaya nga ako, I don't take these things kasi pagdating personally. Sa Pilipinas. So pagkat ang chika dito sa Pilipinas niyan, inaway ka niya, ang galing-galing niya. Ganon. Inaway ka, binakbakan ka niya doon. So ibig sabihin nito, pagkatapos niya magsalita ng gano'n, nakipag-usap, nakipagkamay, tapos tumingi ng sorry. Abay, teka. Sandali lang. Mabalikan nga natin yung araw at oras na yun kung totoo nga ba yung sinasabi ni Senator Trillanes. Naaalala ko pagkatapang-tapang ito ni Maharlika nagmamalaki pa sa Pilipinas, inaway ka. Eto, balikan nga natin. Eto pala yung mga nangyari nun. There was a bit of tension between organizers and Kaya si Maharlika yung nakatalikod. Vlogger Maharlika. Dinuro si Trillanes. Abang, galing-galing Ay, ang bandang uli. Malingbing talaga ang lola nyo. Kita mo? Nakipagkamay pa yung mga DDS, nakipagkamay pa. Ayan. May pa-picture pa kapag nalalaman, ha? Yeah. Nagbasta't mahinahon yung kwentuhan. Sabi niya, ganon, maayos ka naman, ganyan-ganyan. Talaga? Kaya lang talaga. Kaya nga ako, naiintindihan ko. First time malalaman ng tao to. Kaya ako hindi ako, yun lang kasi itong nagsasabi nung binenta ko yung Scarborough, daw talaga, libelous na. Kaya yun na yung advice sa akin na, but all the rest, kahit mura-murahin ako. Kaya siya pinatawag ni Duterte, kasi nilait-lait ka dun sa US. Bumilib si Duterte sa kanya. Kasi nilait-lait ka niya. Tapos ang ending, pinaglalaban niya daw ang interest ng taong bayan. Kaya ba nagsasalita ka dun, pumutok dito sa Pilipinas yun. Kaya pala siya, Kaya siya isa sa rason kung ba't pinatawag to ni Duterte. Yun nga Alam mo, tuwan-tuwa siya dito. Balita ko nga, maraming nabigyan ng trabaho, appointment, dahil, kalabang ko. Pero natawa ako After nung pag-uusap ninyo, after niyong barbarahin ako doon, kausapin ka ng barbaro doon sa harapan ng daming tao. Ang ending na ipagkamay sa'yo. Kasi nakita rin naman niya na hindi rin naman ako balasubas doon na kasi hindi ka sumagot kasi even tinignan mo lang siya. Naintindihan ko. Sabi ko ganon. Kung yun yung impormasyon na nakapunta sa kanya, hindi naman yan. Pero after nun, usap na maayos. Kumaga parang yung gentleman's ka pa rin. Kasi ito yung kahit sa fake news nga ngayon, halatang-halata, nagkakalat ng pulburon Oo. Diba? Talagang, alam mong may comms plan na tinatawag. Pero hindi naniniwala ka sa pulburon? Hindi ako naniniwala. Kasi alam nyo, kung meron yan, sa this day and age na may AI. Oo. May cellphone tayo na ma-forward mo.
'Di ba? Pagka marites na lang ng mga Pinoy, forward mo sa akin, forward mo sa akin. Ayun na yun eh. Hindi pwedeng nauuna yung kwento dun sa video. Nauuna yung video bago kwento. Okay. Ganun sa Pilipinas. Ganun sa for that matter in the information age. So ibig sabihin ito, hindi ka naniniwala may pulburon. Kasi sabi nila, may pulburon. So sumablay ng actually August 2022 pa lang, November 13. Nagpapaputok na sila ng pulburon. Diba? Makikita mo nga na may plot, may plano na na sinusundod. Nakala nila puputok para pwedeng gamilang basis para withdrawal of support or coup o kung ano man. In-expect nila yung mga tao biglang lalabas. Tapos na eh. Baka idol ka. Baka idol ka, Sen. Kasi nung nag-upod ka, maraming bumilib sa'yo doon at humanga talaga. Pero sila kasi ang pinaglalaban na sa makabalik sa kapangyarihan pansarili. Kaya iba yung kausa eh. Kaya nga, tempo nga na maganda yung pag-uusap natin kasi ikaw mismo talaga nilabanan mo yung rehimen noon. Nag-upod kayo, lumabang kayo ng ganito. Itong mga to, takot eh. Diba? Pero anyway, Sen, basura na natin yan dito sa ilalim. Ayan. Ito susunod na yung papakita ko sa'yo, Sen. Ano ba? Okay ba kayo nito? Okay ba kayo ni Manang? Okay. Alam nyo, sabi ko nga, magkakasama kami sa isang partido niyan nila President BBM, sila Aimee at iba maganda makisama yan dati. Kaso ang sinasabi nila ngayon, medyo nag-iba. Medyo nag-iba daw. I don't know kung what got into her. Pero parang mali yung kinakapitan niya eh. 'Di ba? Mali yung positioning niya eh. Hindi mo maintindihan bakit ganon. Kasi hindi ba siya gumagawa ng play? Obviously gumagawa ng play. Pero bakit ka gumagawa ng play to begin with? Kasi kung kapatid mo yan, kahit mag-away kayo in private, magsagutan kayo, di ba? Blood stick on the water. Dapat, ayusin niyo yung problema niyo within the Pero nung lumalabas na, alam mong medyo meron siyang gusto siya something. Well, yan din ang palagay ng iba. Pero anyway, yan na isa sa mga ito pa, sama na natin to sa listahan ng mga paborito ng taong bayan. Eto, Sen, anong masasabi mo dito kay alam niya nung nag-investigate kami kay Digong. Isa to sa tinignan namin kasi may mga nagbigay sa amin ng impormasyon, mga Davao politicians din, na ito ang front ni Digong. Ang dami nagtatanong. Ito ang front ni Digong. Sa akin ang dami nagsasabi niya na lahat daw ng nagtataka ang tao eh. Meron ang member niya ganito. Ang member niya sa Kingdom is almost 1 million. 1 million 1 million lang talaga, wala pa nga daw 1 million. Tapos paano ka makakapagpatayo ng almost 8 billion? 8 billion ang Kingdom? Stadium. Alam nyo, una-una hindi 1 million ang membership niyan. Alam nyo, nagsa-survey kami. Wala pang nagsasabi na member sila niyan eh. Meron yung mga Adventist, 'di ba, yung mga Sabadista, may mga yung iglesia, may Muslim, may mga evangelicals. Ito daw ang pinaka-powerful na religion sa Davao. Wala. Kaya nga, ever since, hindi naman ako nagko-call dyan. May mga politikong nagko-courtesy call dyan. Kasi, yun nga, 6 million members daw. Pero ako, wala pa ako na-enkwentro sa buhay ko na member niyan eh. Oo, kamag-anak, kaibigan, wala. So, yun. Pero, di ba, yung El Shaddai, meron tayong makakakilala, di ba? Meron tayong kakilalang Iglesia ni Cristo o yung mga Muslim na kakilala natin. Pero walang member nito. Kaya hindi to kalakihan. Yung JIL, meron pa ako nakakakilala na namimit eh. Senator Joel, hindi, sila yon. Pero yung mga ordinaryong tao, meron eh.
Pero ito wala. Kaya I doubt kung aabot ng 100,000 yung membro niyan. Malaki na yun, pero it's way lower than that, I believe. Ano masasabi mo dito, Sed? Basta sabi ko nga kaya nga nauso ulit yung term na budol-budol eh. Magaling siyang manloko talaga. At kung hindi ka nakatungtong on solid ground, madadala ka. Yeah. No? Madadala ka. That's true. And biruin mo talagang, di ba, minura niya yung Diyos? Biruin mo, hindi siya, walang backlash nun. Kung ordinaryong politiko maggawa nun, minura yung Pope, minura yung Diyos, walang backlash. Doon mo makita yung level of fanaticism sa kanya nun. Pero I'm glad na marami nang naliliwanagan and makaka-recover tayo. Lalo na ngayon kasi yung napapansin kasi natin even galing ka sa kampo ng Dilaw. Ako, di ako galing sa kampo ng Dilaw. Galing ako sa kampo ng Berde. Na tinalikuran ko yung Berde kasi ang mas nanaig sa akin yung pagiging pula ko. And right now, yung Dilaw at Berde nasa bandila eh. Ay, Dilaw at pula. Nasa bandila pa rin yan eh. Parang naityo pero sa Philippine flag wala talagang Berde. Pero alam mo, ang nagkamali si Digong, akala niya yung kulto niya mas malakas. Kaya nung in-expect niya nung binangga niya si President Marcos, madadala niya, magigiba niya. Anong nangyari? Alam niyo yung Marcos loyalist, ang tagal niyan eh. Ilang dekada yan eh. Talagang, solid yan. Pati sa Region 1, Region 2, tsaka CAR. Alam niyo noon, 2022 lang. Hindi nga kami makapag-rally doon eh. Sa norte, ganun ka-solid yun. Sinubukan niya, akala niya, nag-backfire sa kanya. Kaya nga, diba? Lahat ng nangyayari ngayon is nagpa-backfire talaga sa even mabuti ang Diyos sa atin kasi hindi niya hinayaan na mabaon sa fake news yung mga story sa'yo. Okay, so any comments, reaction at saka suggestion, please feel free to comment dyan sa baba at saka babasahin yan mamaya ni Sir Ivan, okay? So anyways, yan po ang ating manakalp ng balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, alam kong hindi ako perpekto. Minsan, nakalimutan kong magdasal. Minsan, tinatanong ko ang aking pananampalataya. At minsan, ako ay nababalisa dahil sa aking mga alalahanin. At minsan, lumilingon ako sa paligid at nagsisimulang mag-alala tungkol sa aking kinabukasan. Diyos ko, tulungan mo po ako sa mga hamon sa aking buhay dahil kailangan ko ang iyong lakas araw-araw. Pakiusap na tulungan akong gumawa ng tamang pagpili sa bawat problemang kinakaharap ko. Naway ipakita mo ang iyong pagmamahal. Panginoon, salamat po sa pagsama mo sa akin. Sa piling mo, kakayanin ko lahat ng problema sa buhay ko. Naniniwala ako na ang plano mo ang pinakamaganda sa buhay ko. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video.